Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah. Amen. Sa Jeremiah 52, verses 31 hanggang 34. And in the 37th year of the exile of Jehoiachin, king of Judah, in the 12th month, on the 25th day of the month, Evil-Merodach, king of Babylon, in the year that he began to reign, graciously freed Jehoiachin, king of Judah, and brought him out of prison. And he spoke kindly to him, and gave him a seat above the seats of the kings who were with him in Babylon. 33. So Jehoiachin put off his prison garments, and every day of his life he dined regularly at the king's table. 34. And for his allowance, a regular allowance was given him by the king according to his daily needs until the day of his death, as long as he lived. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito. Amen. Wala na. Kamusta na po kayo? Pwede po bang kamustahin po natin ang ating mga katabi? Ano po? Masaya po ba? Masaya. Masayang naglilingkod. Ayan. Sa atin po, nalalaman po natin na meron pong nag-a-absent kasi doon sa tabi po natin ay wala po. Pwede po bang sa mga oras na ito, pwede lang po ba tayong manalangin ng saglit na saglit lang? Ipanalangin po natin yung ating mga kasama na hindi po natin nakasama ngayong umaga. Okay lang po ba? Na kung hindi man sila natin nakakasama ngayon, ay makakasama natin sila sa second service. Sige po, tayo po ay umuko at pumikit at magsambit lang po tayo ng maiksing panalangin. Amen. Hallelujah. So, ngayong umaga po ay nawa ay masabi ko po lahat ng mga bagay na pinapakita po sa atin ng Panginoon. Ay, kung pinag-aaralan niyo po ang Old Testament, malilito po tayo doon sa mga iba't ibang hari. Gusto niyo po bang basahin yon? Parang mahirap, no, basahin. Mahirap basahin, pero natuklasan ko din at last, no, paulit-ulit na binabasa yung Old Testament, especially po yung book ng 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, at ang Jeremiah. So marami po diyang mga pangalan, mga pangyayari na mahirap pong tandaan. At ako po, dahil makakalimutin ay mahirap. Pero alam niyo po ba, ang title po niyan ay hindi po talaga sana God upholds. Ang title po niyan talaga ay Jehoiachin. Nagpaturo po ako sa YouTube kung paano po talaga siya i-pronounce. Kasi yung iba po ay pinopronounce po nila na Jehoiachin. Saan na si Pastor CJ? Wala pala. Jehoiachin.
Pero po, yung pong ano nila vocabulary, inaano po siya, pinopronounce po siya na Jehoiakim. Jehoiakim. So, yung Jehoiakim po kasi, malapit po kasi sa Jehoiakim. Jehoiakim. Kasi yung Jehoiakim po ay ama. Yung Jehoiachin po or Jehoiakim ay anak. Ang pag-uusapan po natin yung anak. Para po sa akin na mahihirapan po yung aking dila, so ang gagamitin ko na lang pong pangalan ay Jehoiachin. Jehoiachin. Sariling vocabulary ko po yon. Pero ang totoong pronunciation po niyon ay Jehoiakim. Para ma-determine po natin kung sino po yung sinasabi ko, yung ama po ba o yung anak. Okay po? Okay po. Kaya po natin pag-aaralan to ngayong umaga kasi tayo similar na napakalapit, very near doon sa experience ng mga Israelites. Kaya po sila ay pinarusahan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos na malipol ng Babylonia. Ang Babylonia mahina lang. Mas malakas sila sa Babylonia, pero hinayaan ng Diyos na maalipin sila ng Babylonia. Kasi ang Babylonia nung panahon na yun ay hinahayaan ng Diyos na mag-soar. At kahit ang Ehipto po na umaalipin po ng Huda ay natalo din. So itong time po na ito, si Jehoiachin po, ano ba ang gagamitan? Jehoiakim. Nalilito kasi ako, kaya Jehoiachin na lang. Si Jehoiachin po ay hari po siya, pang-19 na hari ng Huda. Noong time po na yon, meron na pong naunang mga captive. Ang unang mga captive po ay yun pong sa panahon po ni Jehoiakim, yung tatay. At ito po ay, yung tatay po kasi ni Jehoiachin ay, siya po ay una parang naalipin ng Babylonia, pero nag-ano din siya, nagrebelde. So hanggang sa kinulong siya at namatay na lang doon sa kulungan. Ang ipinalit ay si Jehoiachin. Si Jehoiachin po ay 18 years old. So kung makakabasa po kayo sa Biblia na si Jehoiachin kasi ay si Hekonia, or tinatawag din siya na Konya. Depende po kung Hebrew or Greek ang gagamitin na pangalan. Pero ganun din po yon. Siya din po yon. 18 years old po siya na hari. Makinig po kayo ng mabuti kasi tatanungin ko po kayo. 18 years old po siya. Yung paghahari po niya ay sandali lang. Kasi di ba masama ang tatay niya. Kaya hinahayaan ng Diyos na malipol na talaga sila at magiging captive ng Babylonia. Ngayon siya, dahil anak, kahit na nakita niya yung kabutihan na gawa ng lolo niya na si Josiah, ang sinunod pa rin niya sa paghahari niya ay yung masamang ginagawa ng tatay niya. Siguro, noong tatay niya, yung pinunit ng tatay niya, yung Biblia at sinunog, baka nakita din niya yon. So, iniisip din siguro niya na pwede namang sundin niya yung panyapak ng kanyang tatay. So, masama din siya na hari. Kasi sinunod niya, yung tatay niya, ang sinusunod talaga at ang inappreciate ay ang pagsasamba sa mga pagano, kay Baal. At yung paggawa ng mga masasama. Hindi niya nilid ang mga tao patungo sa Diyos, yung palapit na palapit sa Diyos. Ganon din ang anak niya. So in other words, nilipol sila
So nagkaroon ng siege doon, hindi sila makakalabas sa Juda, walang makakapasok sa Juda. Itong si Jehoiachin, siyempre napakadali lang niyang sumurrender. So sumurrender po siya, kasama po yung nanay niya, wife niya, mga officers. Iniisip siguro niya na hindi siya ikukulong, pero pagdating din niya sa Babylonia, kinulong din siya sa Babylonia. So mahirap po ang nararanasan nila until merong pumalit sa kanya, si Zedekiah. Kaso lang si Zedekiah talagang mas masama pa sa kanya. So pinatay lang din siya ng mga Babylonian at pinatay ang mga anak niya sa harapan niya. Itong si Jehoiachin, kinulong, di ba? Kinulong siya. Pero siya kasi isang tao na kalmado ba? Kalmante. So, kinulong siya, wala siyang magagawa. Kinulong siya. Pero siya, inaamin niya na ano bang mali niya? Ang mali niya talaga, di naman niya nililid yung mga anak ng Diyos patungo sa Diyos. Nililid pa rin niya sa kasamaan. Inamin naman niya. Ngayon, doon po sa kulungan, dito po sa chapter po na ito, at particular verses dito sa 31 hanggang 34, ito po yung unique na pangyayari sa kanya. So sabi doon, in the 37th year of the exile of Jehoiachin, king of Judah, in the 12th month, in the 25th day of the month, Evil Merodach. So namatay po si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar II po, ang hari po ng Babylonia noon, namatay po siya, ang pumalit po sa kanya ay si Evil Merodach. 2 araw pa lang, si Nebuchadnezzar na namatay, pinakawalan na niya si Jehoiachin. Amen po, pinakawalan na siya. Sabi dito, he graciously freed Jehoiachin, king of Judah, and brought him out of prison. Sa buhay po natin, minsan para din tayong preso. Naranasan niyo na ba yun? Para kang preso dahil sa problema mo. Para kang preso kasi sa likod may naniningil, sa harap may naniningil, sa gilid may naniningil. Para kang preso. Alam niyo ba kung anong pakiramdam po nun? Diba, para kang preso na hinahunting ka. Yung iba naman sa ibang mga problema, parang preso kasi siya parang hindi makaalpas-alpas doon sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Mahirap ang relationship. So meron din tayo mga ganon. Hindi tayo makamove on para hindi tayo makakilos ng maayos kasi sinisikap naman natin na gumawa ng mabuti pero ang nagagawa po natin ay mali. At kinasusuklaman ng Panginoon. Nagkakasala. Pero dito po sa pag-aaralan po natin, meron po tayong pag-asa dyan. Amen po. When there is no hope, in God there is hope. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Pag sinabi ng doktor na there is no hope, meron akong alam na there is no hope talaga, sinabi ng doktor, pero buhay naman. Amen po. Kung merong kamay na humawak sa'yo, sa sitwasyon mo, things will be different. Magiging iba ang buhay mo. Maging iba ang kinabukasan mo. Amen po? Kaya ang title po natin ay God Upholds. Yun po ang meaning ng pangalan ni Jehoiachin. May the Lord uphold, or may the Lord establish. So isipin mo yon, sila mga pasaway, sobrang mga pasaway, wala na silang pag-asa. Pero isang araw, palalabasin pala siya sa kulungan. So when the Lord, sabi nga, God is always in control. So when the Lord takes over,
Kahit gaano pa kasama ang nangyayari sa buhay mo, it will turn differently. Maging kakaiba yon, lalo na pagka ikaw po ay nananampalataya. His condition was changed. Hindi na siya preso. Amen po. Sabi doon, and in the he was out of prison, so hindi na siya prisoner. Parang visitor na lang siya. Doon po sa Babylonia. Amen po. Iba kasi ang buhay ng prisoner, iba yung buhay nung bisita ka. Or doon ka nakatira kasi meron kang ginagawa, meron kang responsibility. Iba yun. Dalawang malaking pagkakaiba po yun. Bakit po? Kasi napunta po ako sa kulungan ng provincial natin. Nung nandoon po kami sa kulungan, ang pupuntahan po namin ay apartment. So, alam niyo po ako, nag-i-imagine ng apartment. Ngayon po, pagpasok pa lang po namin, meron po dong unang daan na papasukan mo, may pinto. Doon po sa pinto na yon, ang makikita mo lang yung merong pulis, ganon. Tapos, meron pa kaming lalakaran ulit, meron pang pinto ulit na malaki. Ang mga nandoon naman, yung may mga mga tubo. Sabi ko, bakit meron silang tubo? Nakakatakot naman sila. Tapos nakaabang-abang lang sila doon. Pero ikaw, pag meron kang connection sa loob, wala namang gagalaw sa'yo kahit isa. Tapos pupunta kami sa apartment. Hindi pala apartment. Isang ganun lang na may cortina. Apartment po yun. Kaya kakaiba. Iba po yung apartment natin ngayon. So iba yung life. Iba yung mga kinakain, hindi ka nakakakain ng masasarap. So your condition will change if the Lord takes over. If you allow the Lord to take over. Bakit hindi po natin mahiling sa Panginoon yon? Parang nahihiya tayo humiling sa Panginoon sapagkat alam natin na hindi rin tama ang ating mga ginagawa. Si Jehoiakim po, ay nakita niya yung ama niya na sa panahon kasi ni Jehoiakim, may pinunit niya yung Bible tapos sinunog. Tayo, hindi naman natin pinupunit ang Bible. Pinupunit po ba? Hindi natin pinupunit yan kasi sagrado yan para sa atin. Amen po. Ang mahirap po doon, hindi nga siya sinunog pero hindi naman pinansin. Meron po bang ganon? Nakatago lang. Merong application pero hindi nabasa. Merong ganon. Merong mga pangyayaring ganon, hindi naman po kayo yon. Kaya huwag po kayong masaktan. Merong ganong pangyayari. So tayo parang hesitant na pumunta sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, hahayaan natin sana na magti-take over ang Panginoon, nag-hesitant tayo. Kasi nga, dahil din po sa ating mga kamalian. Pero kahit na nagkakamali din po tayo, meron pa rin po tayong chance. Amen po? Kung tayo po ay hahakmang. Siya po, his condition is changed. Kaya kahit na, siguro po, nandito tayo sa paghihirap sa ating sitwasyon, minsan po kasi yung sitwasyon ng buhay natin ay kagagawan din natin. Minsan naman po ay talagang nangyari lang. Wala kang contribution na masama. Nangyayari lang talaga sa'yo. So, iyon yung testing ng buhay mo. Pero alam niyo po, kung tayo po ay nasa ganyang kondisyon, hindi daw po masama na umasa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi masama. Umasa po tayo sa Panginoon. Kasi tayo, limited lang yung kaya nating gawin. Pero kapag sinamahan po yan ng wisdom na nanggagaling sa Diyos, kakaibang bagay po yung nangyayari sa buhay natin. Amen po ba yon? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Kalabitin nga po natin ang katabi natin, sabihin natin, mababago din yung sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Sundan niyo po, umayos ka kasi.
Kasi minsan hindi po kasi tayo umaayos, kaya tayo nadidisgrasya. Sabi doon, it is not vain for them to hope and quietly to wait for the salvation of the Lord. Ang atin dang panahon ay nasa kamay ng Panginoon. Amen po? Wala po yan sa kamay nyo. Kahit gaano pa po tayo kagaling maghanap buhay, yung buhay po natin ay wala po yan sa inyong mga kamay. Amen po? Nasa kamay po yan ng ating Panginoon. Ano pa po yung nabago? Basahin po natin yung verse 32. And he spoke kindly to him and gave him a seat above the seats of the kings who were with him in Babylon. So sa Babylonia kasi, meron silang na mga nalipol na mga bansa. Ibig sabihin, mga lugar po ito, katulad ng mga Ammonites, mga under na sa kanila yon. Meron din yun silang mga hari. So kasama po nila yon sa Babylonia. Aside from that, merong mga nakakakulong na mga hari din na katulad ni Jehoiachin. Ngayon, itong si Jehoiachin, napaka-ganda ng inalaw ng Diyos na mangyari sa kanya. Kasi kapag preso ka, mabait ba sa'yo ang hari? O mabait ba sa'yo ang pulis? Baka dinuspurdos ka na. Diba, meron silang mga hawak na mga batuta. Ito, it's totally different. Sabi dito sa verse 32, he spoke kindly to him and gave him a seat above the seats of the kings who were with him. Maraming mga hari doon, pero yung posisyon na binigay sa kanya ng hari ay mas mataas pa doon sa ibang mga hari na nandoon sa Babylonia, kasama na yung mga nakakulong. Na-imagine niyo po ba? Parang from rags to riches. Biglang naitaas. Kaya nga hindi nga natin pwedeng sabihin na wala tayong kakayanan, wala tayong alam, di natin kayang manalangin. Hindi po eh. Kaya natin yan. Kaya nating lumapit sa Panginoon nang hindi tayo nangangailangan ng panalangin ng iba. Amen. If we communicate with the Lord will move in your life and things will be totally different. Iba yun sa inaasahan mo. Mas maganda pa yun sa inaasahan mo. Nabago ang kanyang relasyon. Sino na siya? Bossing. Hindi na siya preso, bossing. Napakabait ng hari sa kanya. Base po doon sa mga nabasa ko po na commentary, meron kasi yung panahon na si Nebuchadnezzar ay parang baliw na kumakain ng damo. Di ko po alam kung gaano po kahaba yon. So nung hindi po niya kayang mag-decide for the country Babylon, pumalit po yung anak niya, si Merodach, si Evil Merodach. Pumalit siya. Noong pumalit yon, hindi naman siya marunong mag-lead, kaya nagkanda loko-loko yung kaharian ng Babylonia. So nung umayos na si Nebuchadnezzar, nung naayos na si Nebuchadnezzar, na-realize niya na masama yung pangunguna ng anak niya. Kaya ang ginawa niya, nagalit siya sa anak niya, pinakulong niya yung anak niya. So sabi ng mga komentary na baka magkatabi sila ng kwarto sa kulungan. Tapos naging magkaibigan sila. At siguro na-appreciate niya yung pagkatao ni Jehoiachin. Kasi po, hindi lang po siya alam niyo po ba, meron pang ibang mga captive. May mga propeta, merong mga, sila Daniel, nauna na, Shadrach, Meshach, Abednego, sila din. Puro mga mabubuti ang kanilang influences. Nai-impluwensyahan nila ang masasamang leadership ni Nebuchadnezzar. So nababago yung pakikitungo. Nilagay ko po dyan,
change relationship, pero yung treatment sa kanya, sobrang kakaiba. Yung dealing, yung paglagay niya doon sa posisyon na yon, kakaiba. Hindi lang yon ang nabago. Basahin po natin dyan yung 33. Sabi po ng verse 33, So Jehoiachin put off his prison garments, and every day of his life he dined regularly at the king's table. Hooray! Naalaala niyo po ba si Shadrach, Meshach, at Abednego? Ay hindi. Hindi pala binanggit ang pangalan, mga young teenagers pala. Di ba nung dinala sila, kasi ang mga kinukuha nila una, yung mga matatalino, mayaman, mga big time ba, yung mga mautak, yun yung una nilang mga kinukuha. So, di ba, doon sila, sila yung parang mentor, tapos pakakainin sila kung ano yung pagkain ng hari, yun yung kakainin nila. Naisip ko, siguro ito si Jehoiachin, meron din siyang sariling diet. Pero wow, hooray! No opportunity na makakasama. Ako, dati makakasama ko nga lang silang pastor kumain, masayang-masaya na ako. Ganon, yung pagka nakatabi mo lang yung mayor, i-picture agad. Parang ganon, di na ngayon, no? Hindi kayo na-excite. Diba? Akala ko yung kapitan lang. Pag dumating yung principal, hindi na masyado. Kami doon, pag dumating yung principal, talagang sobrang excited kami. Ito, wow, na-elevate. Hanga talaga at ako dito. Alam niyo ba sa ginawa ng hari, ginawa niyang respectable. Pinapakita niya sa lahat, kahit doon sa ibang mga hari, na si Jehoiachin ay respectable. Amen po. Kalabitin nga po natin ang katabi natin. Respectable ka ba? Ano ba yung respectable? Trustworthy? Maasahan? Sige, ganito na lang. Lumingon po tayo sa kaliwa. Tapos sabihin po natin, maasahan ka ba? Sumagot naman kayo, gusto mo bang madii? Kapitapitagan, kagalang-galang. Tingnan po ulit. Kagalang-galang. Minsan ang frustration natin na, Panginoon, gusto niyo po na kami ay magiging kagalang-galang, pero hallelujah. Grabe yung mga changes. Kaya nung ginawa ni Jehoiachin, tinanggal niya yung dati niya. Iba yung damit kasi ng ng preso ka. Niisip ko nga, ano kaya amoy nun? Kasi nagbibihis ba sila palagi doon? Hindi, di ba? Kunti lang ang tubig. Baka isang buwan yun, hindi nagbibihis, mga ganyan. Ano na kaya yun? Hindi katulad ng hari na meron pang nagpapaligo sa kanila. Ganon. Alam niya po yun? Pero sila hindi ganon. Tapos siya nandoon na. Napalitan na yung robe niya ng malinis. Grabe. Masaya po yun. Sabi ko si Jesus Christ, ganon ang gusto niya eh. Palitan mo na yung damit mo eh. Ang kulit-kulit mo, sinabing labahan na yan, kaliligo mo lang, sinuot mo na naman. Kasi tayo parang mahirap maiwan yung, gusto niyo po bang banggitin ko? Mahirap iwanan yung nakasanayan na gawin. Iba na nga yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po? Sino ba tayo? Anak na tayo ng Diyos eh. Naisip ko nga, sabi ko, alam niyo po, sana hindi po ako mali.
Pero sabi ko, kung meron mang mga third sex, kung meron mang mga pagbabago, kung ano-ano na ang binago ngayon, kung iyan natanggap sa mundo yan, hindi naman sila papatayin ng Diyos katulad ng dati, paparusahan, ikulong, under sa leadership ng Babylon. Hindi nasa grace period na po tayo ngayon. Ano po ba ang hinihintay natin? Ang hinihintay natin ay yung judgment. Ay hindi pala, kayo lang yun. Kasi yung judgment, wala na yun. Hindi ka na pwedeng magsisi. Hindi ka na pwedeng time out. Hindi na. Ang pinaghahandaan po natin yung rapture. Kasama tayo doon. Sasama ba kayo? Ba't mahina? Gusto nyo talagang maghintay ng second coming? Alam nyo po ba, bago mag-second coming, matatapos muna yung 7 years tribulation, kaya nyong uminom ng dugo, kumain ng mga patay. Tapos uulan ng mga rocks. Kaya nyo po yun. O, basahin po natin ang Revelation. Ganun-ganon ang sinulat doon. Kaya hindi po natin pwedeng hintayin ang second coming. Ano po ba hinihintay natin? Rapture. Amen po. Kaya ito yung mga chance. Bakit tayo sinasabihan? Para ba makikita lang tayo sa church? No. Kaya tayo sinasabihan, ito yung will ni Lord, ito yung gusto niyang gawin natin. Kung magtiwala ka, ganito dapat ang pagtitiwala mo. Kung manalangin ka, ganito ka dapat manalangin. Kung maglilingkod ka, ganito ka dapat maglingkod. Kung hindi mo buhuin yan, huwag ka nang maglingkod. Bakit? Ang hihintayin natin nun, second coming. Pagkakalahati lang po tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? May verse po ba yon? Hanapin nyo na lang po. Unfair naman yun kung ibibigay ko sa inyo, hanapin nyo para meron naman kayong homework. Amen po? Kasi alam nyo po, kung iba kasi yung nagsusumikap ka na sumunod sa Panginoon, as in 100%, nagsusumikap ka talaga, pero nagkamali ka. Para bang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yung mabuti ang gusto kong gawin, yung masama ang nagagawa ko. Parang ganun. Iba yun Iba yun kaysa yung alam mo na mali ka na, ayaw mo pang lumapit sa Panginoon, ayaw mong magpakumbaba, ayaw mong magsabi na, Lord, sorry. Lord, ingatan niyo po ako na hindi ko na yun magawa. Parang wala tayong pakialam, parang iniipon lang natin yung mga maliliit na kasalanan. Meron bang ganun? Baka kasi merong ganun. Iniipon natin yung maliliit na kasalanan. Pag isang araw nun, parang ina-assume na lang natin that the Lord is gracious and compassionate. Ang biyaya ng Diyos ay sukdulan. Kaya masyado po tayong kampante, pero hindi kahit sukdulan ang biyaya ng Panginoon. Tayo yung hahakbang. Tayo po yung lalapit. Tayo po yung hihingi ng tawad sa Panginoon. Amen po. If Lord, nadinig ko yung salita mo, hindi ko naman pinakikinggan. Tama ba yung sinabi ko? Nadinig ko yung sinabi mo, hindi ko pinakikinggan. Kasi nga, kasi pag napakinggan mo, magagawa mo. Tama ba? Pagka pinakinggan mo, magagawa mo. Ang hindi paggawa ng tama ay, sinabi ko na nga noon na, kasalanan din. So malamang, meron talaga tayong mga pagkakamali na nagawa. Ano ba ang gagawin? Si Jehoiachim, umano lang siya umamin lang siya Yun naman talaga ang kasalanan niya Sinunod niya tatay niya Tapos napakabilis lang nilang sumurrender. Di man lang, wala nang magawa. Siguro iniisip ko 18, pero merong hari ng Huda na mas bata. Di po ba? 11 years old lang. Pero talagang pinangunahan ng Panginoon at marunong sumunod sa Panginoon. Alam niyo po ba, pinaka-base nito, pakikinig lang talaga at pagsunod Amen po ba?
Sabihin nga po natin sa katabi natin, sumunod ka na. Makinig ka kasi. Ano po ba ang nabago? Sa verse 34, sabi doon, and for his allowance, oh my, a regular allowance was given him by the king according to his daily needs until the day of his death, as long as he lived. Patuloy na provision. Recipient siya ng bounty ng hari. Sabihin mo sa katabi mo, recipient ka eh. Ano ba yung recipient sa Tagalog? Yun na yun. Recipient. Recipient ka eh. Dapat matanggap mo yung biyaya na inihanda ng Panginoon. Baka yung mga pinanalangin mo sa Panginoon na stranded sa bodega ng Panginoon kasi hindi na natin kiniklaim. Amen po? Pwede naman tayong tumigil doon sa ating hinihiling sa Panginoon kung babaguhin ng Panginoon ang ating desire. Amen po? So, ang dami nung nabago. Ang daming nabago sa hari na ito noong may pakialam ang Panginoon. Amen po? Amen po? Kaya sabi ko, Lord, ganun po pala kahalaga sa amin yung sasabihin namin sa iyo na, Panginoon, makialam ka po sa amin. Because when you say, pag sinabi mo sa Panginoon na, Lord, makialam ka sa akin, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen po? Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Pwede ba nating tingnan ang next page nito? Ito po ay isang verse sa Jeremiah 22:28-30. Sabi doon, is this man Jehoiachin a despised, broken pot, an object no one wants? Why will he and his children be hurled out, cast into the land they do not know? Dito po tayo sa next verse. This is what the Lord says, record this man as if childless, a man who will not prosper in his lifetime, for none of his offspring will prosper, none will sit on the throne of David or rule anymore in Judah. Cursed po siya. Sa Jeremiah 22 pa lang, cursed na siya. Feeling mo ba cursed ka? Minsan pagka feeling natin cursed, tapos pinuprove yun sa ating sariling mga experiences, hopeless ka na. Amen po? Siya cursed. Iniisip ko nga, alam ba ni Jehoiachin yun? Na cursed siya sa Jeremiah 22 pa lang. Cursed eh. Si Jehoiachin kasi yung pinakalas sa Davidic dynasty. Yung sa lahi ni David, siya yung pinakalas. So, kung hindi ito binago ng Diyos, kasi nababago lang ang mga bagay-bagay kapag pinakialaman ng Diyos. Kung hindi ito binago, matatapos sa buhay ni Jehoiachin ang kanilang lahi. Matatapos sa kanya. Pero hindi. Sa Matthew, may pangalan niya. Ang ginamit lang doon ay Jeconiah. Ang hirap ng mga pangalan nila eh. Pero si Jeconiah ay si Jehoiachin din. Nasa
Alam niyo po kung saan siya nakita? Sa genealogy. Bakit? Ito, binago ng Diyos. Siya nagkaanak, may mga anak. 'Di ba? May mga anak si Jehoiachin. Parang 7, ganun. Ang hirap ng mga pangalan ng mga anak. Pero yung unang anak ay, meron siyang anak na ang pangalan ay si Jerubabel. Nabasa niyo na ba yung word na Jerubabel sa Bible? Si Jerubabel po, siya po yung nag-lead sa mga Israelites pabalik sa Jerusalem. Di ba sira na ang Jerusalem? Pero noong pinayagan na sila ni Cyrus na bumalik, siya yung nag-lead. So sabi dito, tama naman, none will sit on the throne of David or rule anymore in Judah. Di naman hari, pero siya ay ginawang governor. Amen po, hindi po natapos. Kaya hindi po matatapos ang ating lahi sa atin. Amen po. Minsan pag meron tayong pinagpipray, tapos wala nang pag-asa to. Mga 5 taon ko na pinanalangin to, wala man lang to. Ito talaga siguro ay pinanganak to para sa impyerno. Merong ganun, di ba? Napapagod ka na sa kakapanalangin. Napapagod ka na sa kakasermon. Meron talagang ipinanganak para sa impyerno. Meron namang ganun eh. Pero hindi rin. Meron pang pag-asa yun. Amen po? Minsan yung mga anak natin, pagka napakapasaway na, gusto mong tirisin, sinabing magsamba, naglaro. Pero hindi ko masabi dito kasi nandito yung umaakyat sa bintana noong bata pa. Pero akalain mong dinala sa simbahan, na dito lagi sa simbahan, talagang sobrang napakabait sa mundo. Pero hindi po ako magbabanggit, baka ma-DA ako. Maganda po ba yung nadinig po natin? Nagbibigay po ba sa atin yun ng hope? Amen. Hindi ko alam sa inyo kung excited po tayo. Pero dapat sumaya po tayo. Amen po? Because there is hope. May pag-asa. Huwag mag-give up ka agad. Amen po? Huwag mapagod. Aasa pa rin sa Panginoon. Hindi mali ang umasa sa Panginoon. Hindi mali ang maghintay sa kung ano yung gagawin ng Panginoon para sa buhay natin. Ano ang nakakahadlang? Tayo din. Bakit po? Kasi minsan ayaw po nating umayos. Huwag po tayong pakampante. Amen po. Kanina lang gusto ko pong kahapon po nag-share po ako sa Watchmen. Ang senior ko po doon, mga kapatid, lagi po kayong maayos ang pag-iisip at manalangin faithfully sa Panginoon. Bakit kailangan yun? Kasi pag dumating yung pagsubok sa buhay mo, di ba para kang luka-luka? Hindi mo na alam anong gagawin. Papunta ka sa north, pero doon ka sa south pumunta. Pupunta ka sa kwarto, pero napunta ka sa kusina. Natuturete. Kaya ang payo ni Pedro ay ayusin po natin ang ating pag-iisip. Huwag kung ano-ano ang iniisip. Mabuti ang iisipin. Upang kapag ka merong masamang dumating sa buhay mo, di ka natuturete. Nakahanda ang puso mo na lumapit sa Panginoon. Kasi kung away yung dumating sa'yo, baka away din ang gagawin mo. Amen po?
Pag hindi ka handa, pero kung naka-tune in ka sa Panginoon, walang magagawa sa akin to. Kanina po, nakulong po ako sa likod nang hindi namalayan ni Papang. Nilak po ang pinto. So in other words, po sa likod po, no? Sa likod, hindi po sa kusina, sa likod. Nakulong po ako doon. Tanghali na. Alam niyo po, sinabi ko sa sarili ko, you are not insane, Betcha. You are not insane, kaya maayos lang ang utak mo. Kinomfort ko po ang sarili ko sa likod. Alam niyo po ba kung bakit? Ang tagal na. Pag sumigaw po ako, inabutan na ng mga may dumating. Nasa likod pa ako, kaya tuloy naabutan nila ako na hindi pa nagsuklay. Nakataranta na. Sabi ko, I will control my mind. Sabi ko, Lord, i-control niyo po yung mind ko. Hindi ako magagalit kasi minsan ang tao ay nakakalimot lang talaga, ilalak ka sa likod. Sabi ko po, hindi ako magagalit. Kahit na 30 minutes na ako dito, hindi ako magagalit kasi Panginoon, ako man ay nakakalimot din. Pero po, umiinit ang ulo ko. Sabi ko, Lord, sinabi niyo po sa inyong banal na salita, we should be watchful. Maging mapagbantay po ako, Panginoon. Mamaya, mapupuno na ang utak ko ng galit. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, tulungan niyo po ako na magiging mapagbantay ako para hindi ako magalit. Alisin niyo po ang pag-akyat ng mga dugo. Sabi ko po, alam niyo po kung paano nawala ang galit ko? Kasi bakit sinabi ko na alisin yung pag-akyat ng dugo? Natural naman na iikot yung dugo. Di naman pwedeng hindi umikot ang dugo natin. Natawa din po ako sa sarili ko. Kaya sabi ko na lang, Papang, saan ka na? Papa. And the Lord is good. Sabi ko, pagka meron ka talagang sinasabi, i-apply sa'yo. Ipapakita ni Lord kung paano makarating sa'yo. Kaya masaya po maglingkod sa Panginoon eh. Alam niyo po ba yon? Because when you are connected, malalaman niyo po talaga kung paano yung ito na yung gumanon na yung dugo mo, no? Tapos kung paano ba siya, parang na blood pressure ka lang, tapos pinababa yung hangin, ganon. Nangyayari po yon. Meron pa pong mga panahon na ako sobrang galit talaga. Ako pag sobrang tahimik, sobrang galit na po ako noon. Para po mawala po yung galit ko, sabi ko, Panginoon, magagalit ang tao, pero dapat hindi siya magkasala. Sa pangalan ni Jesus. Pinakiramdaman ko sarili ko, wala eh. Galit talaga ako. Pag dumating siguro yung kaaway ko, baka na, ko na. Ngayon, sabi ko, di ka madadala sa ganyan. Pumunta po ako sa banyo. Pinuno ko po yung, pinuno ko. Sabi ko, in Jesus' name. Kasi hindi po ako pwedeng lumabas na galit. Alam niyo po ba kung bakit? Baka hindi ako nagsasalita ng sobrang sama. Baka makapagsalita na ako. Kasi, yun nga, kailangan manatili ka sa iyong sanity. Amen po. Mahirap po yun. Dapat po dyan, pinagpraktisan at ipinapanalangin sa Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Nang malakas po. Amen.
Para po sa ating conclusion, tandaan po natin na ang Diyos po natin ay maawain at punong-puno ng biyaya. Our God is merciful and gracious. Kaya kung tayo man po, kung kasalanan man po ang dahilan, kung hindi po natin talaga nararanasan or hindi po tayo nakakalapit ng husto sa Panginoon, gusto ko po kayong i-remind na ang atin pong Diyos ay punong-puno po ng biyaya para sa atin. Our God is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Pangalawa, in God there is hope when there's no hope at all. Sa Panginoon, merong pag-asa kahit alam po natin na walang pag-asa. Pangatlo, those who are oppressed. Sinabi ko na ito kanina, it is not in vain for them to hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Amen po? Amen po? Ngayong umaga na ito, noong parang napanaginipan ko po ang verse na ito, sinabi ng Lord sa akin na, basta umawit lang kayo sa akin, pagsisihan na ng mga anak ko yung mga kasalanan nila.